Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Ito, Romualdez, walang pananagutan sa flood control scam ayon sa ICI, Asedre. Itong si Asedre, yan ang pinaka-loyal na kongresista, loyal kay Martin Romualdez kasi tingog party list. So pinagmayabang niya na ICI nagsubmit na ng findings. Clear. Walang kinalaman si Romualdez sa flood control scam. Alam na namin 'yan, Honorable Asedre. Noon pang simula, wala kang mapapala sa kung ICI. Kahit nga sa ombudsman wala. Kahit sa Blue Ribbon, wala. Tingnan natin ang reaksyon Basahan ko muna ang post. Wala umanong nakitang pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asedre. Sabi niya, the ICI referral itself signed by retired Supreme Court Justice Andres Reyes explicitly states this referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Hindi malinaw kung paano nakakuha ng kopya ng ICI report si Asedre ngayong ipinasa na ito sa Office of the Ombudsman at hindi pa ito isinasa publiko. Automatic yan. Who are we? Why are we in power for? Alam mo, connection lang yan, kaya meron. Kaya lang, wag na tayong magtaka. Mismo si Ombudsman Rimulya nag-pronounce na siya na walang malakas na ebidensya laban kay Romualdez. Bakit daw? Wala kang ebidensya Ayaw namang imbestigahan ni Senator Ping Lacson. Ayaw niyang dahil ayaw niyang patawag sa Blue Ribbon dahil may interparliamentary courtesy daw. Bagay na ikinagalit ni Senator Marcoleta dahil sabi niya, pag ako ang chairman, baliwala yung interparliamentary courtesy na yan. Bilyones, trilyones na nga ang ninakaw sa kaban ng bayan. Isusubpuin ako yan kung ako ang chairman. Ganon. Kaya yung mapitagang, yung magaling na anti-corruption SAR advocate na Senator Lacson nawalan na ng tapang. Sabi nga ng isang PMA graduate, isang general, retirado, nasaan na yung kilala ko na man of steel? Yung matigas ba? Parang bakal. Nasaan na yung Senator Lacson na lumalaban sa korupsyon na noon? Iba na ngayon. Lalo na ito. Lumabas yung 18 ex-Marines. Nag-deliver ng mali-maleta sa bahay ni... allegedly, nag-deliver bahay ng presidente sa Ilocos, sa Forbes Park. Nag-deliver din kay Martin Romualdez, nag-deliver kay Sandro Marcos, kay Senator Soto, iba pa. Wala lang, baliwala lang sa Senator Lacson. Mathematically impossible daw. So, wag na tayong umasa na may makakapanagot na mapapanagot si Martin Romualdez ngayon. Kaya lang, agree ako sa sinabi ni Congressman Toby Chanco. Pag manalong presidente si VP Sara sa 2028, sigurado ako mapapanagot yang Romualdez na yan. Sabi rin ni Congressman Erese, pag nanalo si VP Sara sa 2028, dalawa lang ang pupuntahan. Dalawang senaryo lang mangyari kay Marcos at ang kanyang mga aliado. Mapunta sa prisuhan o mag-exile. Tingnan natin ang reaksyon 32,000 ang nag-react. 18,000 tumatawa, 4,800 ang galit. Nako, marami-rami ang nag-love. 7,700. Akala nila makakalusot. Ito, nag-post si Big Boss Don. Sabi niya, yung mga nag-heart, ibig sabihin, gusto nila si Romualdez, naniniwala sila. Check nyo ang mga troll army ni Tambaluslos, poros foreigner. Ito, basahin ko Kathay, T-T-Y. Ito, hindi ko na mabasa. Jem Chedebre, Sweetness Cadet, ay
Kupor, Ramita Buddha, Rai Nguyen Antuan, Ye, Al Fakir, Father Abdul Ramin, Karmi Khai, Shaima Mahmud, mga foreigner, troll army taga-like para lukuhin nila ang taong bayan. Oy, huwag niyong insultuhin ang intelligence ng Pilipinos. Alam namin tumingin ng mga troll accounts at saka yung tunay, yung mga naka-close ng profile, mga troll yan. Dapat i-open mo ang profile mo para makita kung sino ka. Ganon yun. So, Romualdez, wag na kayong umasa. Sa 2028 na lang, magtutos tayo. Sabi ni Pipi Sara, galingan ninyo! Pagpa-impit sa akin. Kasi, pag manalo ako sa 2028, uubusin ko kayo. O yun, meron na siyang piniling ni-recruit na Vice President na ang trabaho lang ng kanyang Vice President is imbestigahan, ipakulong ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Wow!